At dito na rin po natin malaman yung word na sabwatan. Misto lang na sabwatan itong si Trillanes at Malacanang. Mismong galing sa bibig po yan ni Tatay Digong. May term na ginamit pero mamaya. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabutit naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Ay, hindi pala siya Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang katiting doon wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Wrong spelling pa. Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Ay, anong gusto mong gawin ko? Papayalan mo ng kaso? Ako, sa iyo, sa akin siguro si Hanilet, may abogado naman sila. Si Man, puro abogado yan. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nako. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Nako. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo eh. Di mo ano yun, yung kanyang summary, puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan eh. Kaya niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman na tao totoo hindi. Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun kasi unang-unang hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Truth, yan lang, one word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Basti. Pero Especially Inday, kasi national siya. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Kaya gusto ko na magpahiga. Kaya lang, ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang Malacan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacan yan na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Okay, ito yun. Nagtataka si Tatay Digong kasi nga wala namang kasalanan ang mga Duterte sa kanila. Unang-una, wala naman talagang kasalanan.
Ang naalala lang naman po natin na medyo tinamaan si Palaka, na yun ang ginawa niyang dahilan na magalit din kay Inday Sara, ay yung sinabi ni Tatay Digong na si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon. Oh. Utangin na yan, may presidente tayong adik. Yun lang talaga yung mabigat. At naalala nyo, si Palaka nagpa-preskon gamit si Tunyeng. Pero ho, simple lang naman yun eh. Burahin yung banat ni Tatay Digong para sa akin. Madaling burahin lang yun eh. Kung hindi ka namin personal kay Duterte at Inday Sara, kaya kong burahin yan. Paano mo buburahin? Magpa-hair follicle test ka. Di ba, hinamon pa nga ni Tatay Digong, magpa-hair follicle test tayo dito sa Lunita, sabay. Para mabura. Ang problema nga ho, tinamaan dahil alam nila sa sarili nila, utangin na, pag magpa-hair follicle test tayo, positibo tayo. Sumukhang, ang nakita ko lang ho, na dahilan yan lang talaga. Wala na hong iba eh. Kasi dinamay si Inday. At kung ano-ano na ho ang pautot ng Marcos admin laban sa pamilyang Duterte. At ito na nga ipinanganak ang Quadcom at mayroon pa isang komite na bumibira din kay Inday Sara. At kung ano-ano na ang pinagsasabi ng mga alipuris ni Bangag. At nagiging star witness pa itong si Trillanes. Na sa panahon ni Tatay Digong, si Trillanes hindi po credible yan. Ngak-ngak lang ng ngak-ngak. Hindi kasi sinagot ni Tatay Digong eh. Sponsored ng Malacanang si Trillanes ayon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O, tuloy, Tatay Digso. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Eto na! Eto na! Alam ko na si Trillanes ay nagtrabaho kay Marcos, kay Da Junior. Ina, no? Paano na to? Mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabi, sponsored ng Malacanang, nagtrabaho sa Malacanang itong si Trillanes. So, isa lang ang ibig sabihin nito. Lahat ng mga birada ni Trillanes ay may alam ang Malacanang. Ang pagbabasihan ko yung sinabi ni Tatay Digong. Sponsored si Trillanes ng Malacanang, nagtrabaho si Trillanes sa Malacanang. Putang ina, bistado kayo ngayon. Oh. So, kung merong hawak si Tatay Digong na impormasyon na itong si Trillanes ay merong sabwatan at ang Malacanang para magbato ng black propaganda sa pamilya nila, siguro ho, wala na pong rason na hindi mag-all out at lumaban si Tatay Digong dito kay Ngagba. Aloy! So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa ka. Magmukha kang tanga. Kaya ngayon kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganon, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganon ba pa magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ako magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niyan, drug money. Yun, isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan.
Because if he cannot prove it, then he goes to, sa karami niyang libel na masasalubong, Anim. surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Mhm. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisinungaling, siya ang may problema, hindi kami. Mhm. All we have to do is, gano'n lang yan, sari. Ganyan yung bangko. Adi, buksan namin yung bangko. O, sabi ko, i-waiver, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. Mhm. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Ay, madali lang naman yan. Yan, ganon. O, sige, Mhm. buksan natin. Ayun, i-prove ba niya yung ngayon? Yung drug money niya. Mhm. So, Lifetime savings na pag-retirement ko nandiyan. so desidido ka na mag-file ng kaso. Decidido lahat. So, Lahat ng anak ko, decidido mga individually kami. Mm, Oo. kaming dalawa ang mag-aabogado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Oh, may nagmamahal. Buong Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapilit. Pero kung yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Ako, Sally, tumaan ako pagka-presidente. Mhm. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kayang nakawin. Hindi ka nga kaya. nagnanakaw. Ang dami nga nagdo-donate. Ayaw mo eh. Bakit ako magpapasok yan sa druga? Oh. Puta ka. Yan ang sabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas ako. Isang 5 sentimos wala akong dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, Yes. ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng barila niyan kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon Takot. hawak-hawak ko pa lang yung microphone, pa-dive na siya. Hindi lalaban ng barila niyan, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Mhm. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayin pa siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction yan. Sigurado yan. Mhm. Kita yung mga summary niya, walang mali pa ang spelling ni pangalan ni Paulo, pati yung pangalan ni Hanalit, walang N. Anong klaseng, saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Pati spelling. Yan lang para tandaan sa tao. Ang ano lang truth, but state-sponsored ito. Ayaw ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Ako wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa ko. Ha? At alam niya wala akong ginawa sa kanya ni kunti mo lang salita wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko back up siya ng Malacanang. Patay! Ngayon, mag-uumpisa na ako. Kasi alam ko back up siya ng Malacanang. State-sponsored. Malacanang sponsored. Nagtrabaho sa Malacanang. Oo nga naman kasi.
Siyempre, hindi talaga magsasalita si Bangag sa ginagawa ngayon sa Quadcom kasi utak nila yan. Sila may plano yan eh. Alangan naman sasabihin ni Bangag, tumahimik kayo dyan. Hindi, plano nila eh. Patay kayo dyan. Oh. Paano yan? Mag-uumpisa na ako. Mag-uumpisa na ako. Ito na yung sinasabi guys, na pag napuno ng salop, kakayurin ka na. Bukas, hindi ka nasisikatan ng araw, magsisimba ka may bulak sa ilong. Handa na ba tayong mga Duterte diehard supporters? Handa na ba ho tayong mga nagmamahal kay Pangulong Duterte? Ito na, mag-uumpisa na ako. Patay tayo dyan guys, galing na po sa bibig ni former President Rodrigo Roa Duterte. Maulit ang history. Masipa pa kahirap-hirap nito pag hindi nag-resign. Kung si alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. So, Okay! Mag-umpisa na ako, alin man yan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. So, ibig sabihin, direkta na talaga ang birada ni Tatay Digong sa Malacanang. So, hindi natin alam kailan mag-umpisa at kailan mag-umpisa tayo sa kalsada. Excited na tayo dyan. Ano sinabi na ni Tatay Digong? Ang inintay na lang natin, kailan ito mag-umpisa? Saan mamimili kayo? Sa Paway o sa Hawaii? Kapit lang ho tayo, seryoso na ho ito guys. Hindi na po ito biro, binitawan ni Tatay Digong. Unang-una, sa Buatang Malacanang at Trillanes. Yung nangyayari ngayon sa kanila daw. So ngayon, Trillanes, sponsored, Malacanang sponsored, state-sponsored, nagtatrabaho sa Malacanang. Patay kayo. Mangyayari na talaga ang huhukayin ang tatay nyo itapon sa West Philippine Sea. Pag naging presidente na si Inday Sara Ngiwiim, matuloy talaga yung sinabi niya na huhukayin ko yung tatay nyo at itapon ko sa West Philippine Sea. so bibirahin ko na yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung totoo. Okay, bibirahin ko na itong katorpihan ng gobyernong ito. Tandaan nyo yan. Butang na, word pa talaga, bibirahin. Bibirahin ko ang katorpihan ng gobyernong ito. Patay kanyor. Dadegs, tuloy. Totoo lang. Mhm. I will stick to the truth. Yan ang maasahan ng bayan. Hindi ako mag-iimbento ng issue. Naging fiscal ako, naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. O Okay. sige. Thank you. Thank you. Bye. Okay, approve daw mga kababayan ko.